Uy, kapwa mga kaibigan sa blockchain, maligayang pagdating sa Digital Pulse. Oras na para pag-usapan ang paksang nakakabaliw sa buong internet NFT. Anong mga lihim ang nakatago sa mga mahiwagang digital art na iyon? Kaya ka ba talaga nilang yumaman sa magdamag gaya ng sinasabi ng lahat? Kunin ang iyong digital magnifying glass at alamin natin. Pagdating sa NFT, ito ay isang pambihirang pag-iral. Ang NFT, ang buong pangalan ng non-fungible token, ay ang uri ng digital property na pagmamay-ari mo lang kapag pagmamay-ari mo na ito. Isipin mo, para kang may digital painting na ikaw lang ang nagmamay-ari o isang virtual na lupain na ikaw lang ang nagmamay-ari, kakaiba at walang makakakopya o makakabura nito. Ang prinsipyo sa likod nito ay ang teknolohiya ng blockchain na nagsisiguro na ang bawat NFT ay may natatanging pagkakakilanlan at ang mga pinagmulan nito ay maaaring masubaybayan. Ngunit maaari mo kang magtanong, saan nagmula ang mga NFT na ito? Sa katunayan, ang anumang digital na content ay maaaring maging isang NFT mula sa mga painting ng iyong paboritong artist hanggang sa viral meme na iyon o maging sa iyong kagamitan sa paglalaro. Ginagamit ng mga creator ang blockchain platform para i-cast ang mga content na ito sa mga NFT at bigyan sila ng mga natatanging pagkakakilanlan at halaga. Ang pagsasalita tungkol sa merkado, ang NFT ay kasing init ng araw ng tag-init ngayon. Ang mga presyo ay papunta sa hilaga at ang ilang mga NFT ay mas mahal pa kaysa sa iyong bahay. Ngunit ang tubig dito ay hindi mababaw. Ang ilang mga tao ay talagang mahilig sa digital na sining at handang magbayad ng mataas na presyo para dito. Ang iba ay umaasa na kumita ng kayamanan mula sa pagkahumaling na ito. Gayunpaman, marami ring mga bitag dito kaya ang pamumuhunan sa NFT ay parang paglalaro ng apoy. Ang hindi tamang operasyon ay masusunog ang iyong sarili. Halimbawa, kilala mo ang artist na nagngangalang Beeple? Tama ba? Ang isa sa kanyang mga gawa ay naibenta sa auction sa halagang 69 millions na nagtatakda ng record para sa mga benta ng NFT. Ito ay higit pa sa isang pagpipinta. Ito ay isang milestone sa pagkilala sa halaga ng digital art. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang lahat ng mga NFT ay maaaring magbenta ng mataas na presyo. Marami ring mga gawa sa merkado na hindi maaaring ibenta. Ngayon na pinag-uusapan natin ang tungkol sa pamumuhunan, kailangan nating pag-usapan kung paano maging isang matalinong mamumuhunan sa NFT. Una sa lahat, huwag lamang panoorin ang kasabikan, ngunit tunay na unawain ang kwento at halaga sa likod ng NFT na gusto mong mamuhunan. Tingnan kung ang mga creator na iyon ay nakagawa na ng ilang tagumpay sa mundo ng sining o sa kanilang larangan, at kung ang kanilang mga gawa ay may potensyal na patuloy na makaakit ng mga tao. Pangalawa, bigyang pansin ang komunidad. Ang isang aktibong komunidad ay kadalasang nangangahulugan ng mas maraming tao ang nagbibigay pansin at tinatalakay ang NFT na maaaring magpapataas ng katanyagan at halaga nito. Higit pa rito, huwag kalimutang pag-aralan ang mga uso sa merkado upang makita kung aling mga uri ng mga NFT ang tumataas at kung alin ang mga maaaring overhyped na mga bula. Siyempre, tulad ng lahat ng pamumuhunan, kailangan mong ikalat ang iyong panganib at huwag ilagay ang lahat ng iyong mga itlog sa isang basket. Iyon ay, sa halip na i-invest ang lahat ng iyong pera sa isang NFT, dapat mong palawakin ang iyong portfolio at mamuhunan sa maraming NFT ng iba't ibang uri. Sa ganitong paraan, kahit na ang ilang mga NFT ay gumaganap ng hindi maganda, ang iba ay maaaring makabawi sa mga pagkalugi. Bueno, mahal na mga kaibigan, ang pakikipagsapalaran ng NFT ay nagtatapos dito ngayon. Umaasa ako na ang episode na ito ay makapagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng pagiging bago at maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyong susunod na desisyon sa pamumuhunan. Kung gusto mo ang aming nilalaman, huwag kalimutang bigyan kami ng malaking pag-like at mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming kapanapanabik na pagbabahagi.
I-click ang link sa ibaba ng video upang simulan kaagad ang mga transaksyon sa blockchain. Sa susunod na issue, dadalhin ka namin ng malalim sa kamangha-manghang mundo ng mga matalinong kontrata at sasabihin sa iyo kung paano nila ginagawang mas matalino ang blockchain. Handa ka na ba para sa karagdagang kaalaman? Tandaang i-on ang munting bell notification. See you next time!